Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinaka-maingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao. With Evans ako, delikado mga kabibig. Parang merong balak ang mga Crocs at si Tambi na pabagsakin si Marcoleta. Itong mga taong dumupensa kay VP Sara Duterte ay dapat mapabagsak at maging masama sa paningin ng maraming tao. Yan ang mga sabi-sabi ng mga ilang netizen na talagang minomonitor lahat ng galaw ng mga Crocs, binabantayan nila, at maraming mga netizen na yun ay nag-research na kung gaano ba ito ka-effective ang mga Crocs na ito. Nako mga kabibig, at ang ating pangalawang pag-uusapan itong PBBM Duran-Duran Leaks. Ano nga ito kabibig? Anong nangyari? So ito kabibig ha, manood tayo ng isang video kung saan in-explain ni Representative Marcoleta kung ano ang mayayari sa Office of the Vice President, kung saan nag-slash ba? Slash sa nila at bibigyan lang ng 733 million na budget for whole year. Kaya ba ng opisinang ni VP Sara Duterte? Joel Villanueva niya, dinipensahan si VP Sara. Sabi ni Joel Villanueva na alam ko ang ginagawa ng VP natin. And take note, VP yan, opisina ng Vice President. Tapos ganun lang ang ginawa nyo? Nako, it's very inconsistent ang ginawa ng mga kongresistang ito, ang mga Crocs na ito. Ano bang kinain ng mga Crocs na ito kung bakit biglang nag-iba ang mood nila? Bakit iba ang kailang nararamdaman kay VP Sara Duterte? Meron ba silang kinain na manok? Or tambaloslos? O, eto kabibig ha, manood tayo ng isang video kung saan in-explain ni Marcoleta kung ano ang mangyayari sa Office of the Vice President. Hayaan ba natin kabibig na magmukhang tanga si VP Sara Duterte? Magmukhang walang ginawa si VP Sara Duterte? Kasi ito yung gusto nila eh. Ito yung gusto nilang makita na si VP Sara walang gagawa, parang si Leni Robredo lang, di ba? So ito kabibig ha, manood tayo ng isang video. 733 million ang natira ko. Oo, pang ano lang, pang sweldo. Ha? Totoo, pang sweldo lang. Ang pagkain. Correct. Wala na siyang pambili ng bala. So, palagay mo ba? Palagay mo, magtatagumpay yung opisina na yun sa Hindi. bala? Hindi magtatagumpay talaga. Tatawa ng ganong kalaban mo. Correct. So, paano ngayon yan? Ganun ba yung ano? Gayong ba yung layunin? Correct. Diba? Tandaan mo, Nelson. Ang opisina niya pangalawang pinakamataas. Correct. Sa ating pamahalaan. Pero Correct. ang pagtuturing mo, Correct. Yan din ang sinabi ni Senator Joel Villanueva. Pangalawang opisina, pangalawang highest position. Ganun ba minaliit na mga Crocs si VP Sara? Grabe, nang dahil lang sa 125 million confidential funds is how about yung flood project control? O nasaan ba yon? Bilyones yon. How about yung mga ibang mga ginagawa ni BBM? 'Di ba? Tapos sentro talaga nila. Center na stick to the plan. Gisahin, pangmukhaing masama, magnanakaw si VP Sara. na ganun na lang ang tingin ng tao sa kanya. Ganun ba yung gusto mong gawin? Baka maawa ang tao sa kanya. Yes! Ako, yun ang Yes! kaso ng mga Pilipino pa naman kong kapag ka-underdog, yung kinakaawaan. Totoo yan! Jabuya. Totoo yan! Gagawin mo, talagang maawa sila dyan. Yan, oo. Kailangan ba niya sabihin sa tao, pasensya na po kayo? Oo. Totoo naman eh. Pero baka ang mangyari dyan, ang magpupuno ng pagkukulang na yun, mga tao na Tutulong. nag-aalala na baka maging kawawa ang kanyang Opisina. figura sa pananaw ng taong bayan. Correct. Correct. So, maaaring kumuha silang para, sige, mag-donate na lang tayo. Correct. Oo. Bigyan natin siya rin. Mula sa atin na tayo lang magkusa, mag-donate. Para yung nawala sa kanya, punuan na lang natin. Yes! Ganun Pwede naman yan! Agree talaga ako kay Congressman Marcoleta. Kasi Yes, I agree also. Kasi, posible, ang mga tao ba, maiisip nila na kawawa ang VP natin, kinawawa ng House of the Congress, House of the, yung mga Crocs ba? Kawawa naman. So, paano na yan? Kung pupunta ang mga tao sa satellite na OVP, walang maibibigay kasi walang pera.
So anong gagawin ng mga tao? Maraming supporters si VP Sara. 32 million, isipin nyo yan. So natural yung mga tao, mag-share talaga, di ba? So lalong babango ang pangalan ni VP Sara. Lalong maling-mali ang strategiya ng mga kalaban ni VP Sara. The more yung inilapit si VP Sara sa mga tao, the more na mamahalin si VP Sara ng mga tao. Hindi nyo na ba gets? Ang hina pala mga utak nyo. Imagine niyo mga lords. Ang natira, 733 million. Correct. 1 year yan na budget, ha? So, anong magagawa? Pang sweldo lang yun. Tama. Diba? Pero yung mga programa at inisyatibo ni VP Inday Sara na nasisimulan niya ever since, hindi na niya maipagpapatuloy. Correct. Kulang sa budget. Correct. Yung mga ano, Nakakaawa lang mga lords kasi ang OVP ang isa sa pinakamadaling malapitan Correct, ng mga agree. kababayan natin. And yet, tatapyasan na mga Correct. buhaya. maraming estudyante mawawalan ng scholarship. Mga lords, sobrang laking Porhisyo. nakarantaduhan yung mga Correct. pinagagawa ng mga buhaya na yan. Hmm. Kasi imagine mo talagang power tripping talaga ang ginagawa. Bakit ginagawa nila? Kasi si VP Sara lang ang nakagawa ng ganong achievement. For how many years silang umupo bilang kongresista? Oh, wala silang nagawang programa. At yung gusto nilang gawing programa, si VP Sara lang ang nakagawa. So parang sinampal sila ng todo ni VP Sara. Para mawala itong programa ni VP Sara, kakaltasan nila. O, diba? Tapos, yung mga programa ni VP Sara, kukunin nila. Naku, alam na namin yung strategiya ninyo. Ay, nasa kukutin na namin yan. Kung akala nyo magwawagi kayo, hindi. Gawa nila kay VP Inday. Talagang pinagtitripan talaga nila si VP Inday. Grabe. And even senador at maraming nagsasabi na first time in the history nangyari yan na ganyan kung gisahin ang Vice President. First time yan mangyari. Yes. Ginisa yung si VP Sara, magkaalaman sa eleksyon. Magkaalaman talaga. Eto kabibig, naging trending itong Duran-Duran leaks. Ano ba itong Duran-Duran leaks? Nako kabibig, si BBM kasi, sabi dito, ay nagkaroon ng secret party. Secret birthday party. Nako kabibig, alam nyo ba, si Sas Rugando Sasot ay nag-post lamang na meron daw pa-birthday si BBM at exclusive ito. Tapos itong Duran-Duran ay grupo ba ito? International mga singers. At sobrang mahal ng bayad nito. Take note ha, pinapapunta lang ang isang international singer para lang sa birthday ni BBM. At marami ang nagpunta mga kabibig ko eh. Maraming nagpunta na mga nasa gobyerno. Ito lang ang nakita ko mga post kabibig. Pasensya na. Nag-search ako ba sa post sa ito pala si Grace po. Ang quote ito, yung kasabayan mo ang president ng Pilipinas mag-birthday at nasa isang hotel kayo nag-celebrate. Isang malaking karangalan makasabay sa entrance ng Marriott Hotel. Totoo pala. Yan si Cheese Escudero. Grace po, Cheese Escudero. Nag-attend sila sa pa-birthday ni BBM. Di ba? Ang yaman. Tapos, naging trending ito kabibig. At ang nangyari, naglabas ng statement. Naglabas ng statement ang PCO kasi hindi na mapipigilan ang pagsabog sa news at baka maging trending ito. Sabi ng ilang netizen, grabe naman talaga no, pag may paparating na bagyo, bakit puro pa-party si BBM? Ay, ewan ko. So ito ang sabi, statement. The president spent his birthday as just another busy day in the office, with the same dedication to his job that has marked his presidency. He traveled hundreds of kilometers to grant farmers a condonation of their debts and gifted them with a new financing program that will boost farm yields and foreign income. So whatsoever, yung mga sinasabi niya. He opened the gates of Malacanang where foods booths awaited people from all walks of life whatsoever. The press, after a tiring day filled with official engagement, he attended a party thrown by his old friends at hotel in Pasay, and to his surprise,
and appreciation, music was provided by Duran Duran. So, hindi pala si BBM ang nag-request. Grabe naman itong mga old friends ni BBM. Ang yayaman. Duran Duran talaga. Milyones binayar. Ganun na ba ka-importante si BBM ngayon sa kanila? And to take note, surprise? Talaga bang hindi mag-isip si Lisa Marcos na ako ang magpa-surprise ng asawa ko? Imbitahin ko yung Duran Duran. Ewan ko sa inyo. Ay, hindi, ito naman ay ang explanation ng PCO. So maniwala tayo na ang nag-organize, nagawa na special na birthday party ay ang kanyang mga old friends. Wala bang new friends? So, yun kabibig ha. Natawa lang ako sa statement na his old friends at Pasay City. Bakit? Old lang ba? Wala bang new? So, yun mga kabibig. So, ano ang iyong komento tungkol dito na parang iba, no? Si VP Sara kinaltasan ng budget. Si BBM nagpa-party with the Duran Duran na sobrang mahal ang talent fee. Nakita nyo ang diferensya, no? Si VP Sara, sinadsad, tapos binatikos, kinaltasan ng budget. Si BBM, happy-happy lang. Party-party. Ganon. So, ano ang yung comment dito mga kabig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time. Or enjoy ang live ha. Bye! See you tomorrow for the next vlog. Grabe no? Party-party everywhere. Sa Ilocos Norte, napaparty sila with mga stars. Grabe, ay, paparty talaga ng paparty.